At isa sa mga goal ko for this year ay kailangan unahin ang dapat unahin o yung kailangan i-prioritize yung dapat i-prioritize. So, isa sa mga naisip ko habang nag-iisip ko kung ano yung dapat i-priority is magkaroon tayo ng safety sa pagbabiyahe. At isa yun sa mga naisip ko na kailangan madagdag sa motor, no? Actually, pinag-isipan ko yun, pinag-pray ko, and dumating sa point na may naisip ako at binigay ng Lord yung ganung klaseng wisdom. Mas pinili ko yung pagiging efficient compare sa pagiging aesthetic. So, ngayon, sa harapan natin ay ito. So, ito ay tinatawag na front box. So, para siyang mini compartment pero sa harapan ng ating Honda Click 160. So, buksan na natin to at i-assemble na natin to mamaya. So yun, ito, i-check na natin yung quality ng nabili natin. So quality wise, actually, malutong siya, no? Hard plastic siya, pero yun nga, fiber to. Kita nyo naman, ayan, yung loob. Tapos ito yung harap. Ayan. Sa quality, may mga ano siya, may mga parang puti-puti, kumbaga yung pinagtabasan, pero minimal lang naman. Nilagyan ko na lang siya ng pentel pen, at yung iba, nilagyan ko na ng pentel pen. So, yun, sa quality naman, okay siya, matibay. Tingin ko naman kahit na ibong gusto, hindi naman siya basta mayuyupi. And at the same time, kung i-compare ko to sa quality ng top box ko na set, yung kasi may pagka-rubbery, no? Pero ito kasi fiber nga, so tingin ko okay siya. And then sa ano naman, sa amoy, medyo actually maasim siya. Para siyang alam mo yung bata na pinagpawisan tapos naglalaro sa gitna ng araw, parang ganun yung amoy niya. So, may gagawin tayo para mawala yung amoy nito. And then, magiging ito itsura niya. So, didikit mo lang siya. May tornilyo, may butas dito, dalawa. Ito. Didikit mo lang siya dito. Yan. Tapos, ito. So, ganyan siya. Ito yung gilid. Parang ganyan. Ngayon, para mawala yung amoy niya, no, hindi ko alam yung iba ba may amoy din o sa akin lang. Pero tingin ko naman lahat. Dahil maglalagay ako dito ng mga kapote, mga tools. Lalo sa kapote, baka mahawa yung amoy nito pag tumagal na nakalagay yung kapote dito. So, gagawin natin para mawala ang amoy ay may tubig to. May tubig. Tapos, lalagyan natin ng dishwashing soap. Tapos, baking soda. Baking soda. Ano lang siya, 1/4 teaspoon. Ito. And then, ang may wagang
ingredients natin or ingredient ay orange na balat ng orange o orange peel. So, lagyan natin. So, halo natin yan. So, magbubula siya. Yan. Nabango na siya. Tapos, magiging kulay orange siya. Okay. So, lalapit ko na itong yan. Yan. So, ito, ngayon, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng brush. No, wait, nakuha ko ng brush. Ngayon, ito, ihalo natin. Pag nahalo na siya, ipabrush natin sa surface nito. Ganito siya, mabrush mo siya. Kaya dishwashing lang siya para hindi siya ganun katapang, para hindi magkaroon ng discoloration or baka dahil fiber nga siya, baka magkaroon ng reaction kapag ibang sabon, lalo kapag detergent. Alam naman natin na yung ibang detergent ay matatapang. Kaya tayo ay dishwashing lang ang ginamit natin dito. Ngayon, kapag once na nalagay mo na yung buong surface ng front box, kuskusin mo siya yung pinakagilid-gilid para mawala yung amoy na nakalagay or nananatili nung ginawa tong fiber plastic na to. Hindi ko na siya lalagyan sa labas. Ito, kasi nga, nasa loob naman yung amoy. O, diba? Wala na amoy. So, pwede rin ito sa iba't ibang klaseng plastic, no? Kunwari, merong plastic kayo na container, nalagyan nyo ng juice, tapos yung juice nagtagal doon. Kaya minsan amoy juice, amoy, or lasang juice na rin. Magandang gawin itong ginagawa ko para sa ganun mag-neutralize yung amoy niya. Sige, tapusin ko na ito, yung dalawang peraso pa, ito pa. So, balikan ko kayo pagkatapos na. So, ngayon, okay na siya. Smell check. So wala siyang kahit konting bakas ng amoy. Kahit yung gilid-gilid kasi kilis-kilis talaga natin. So ano ko siya, kumuha ko ng basang-basahan, yun yung ginawa kong pangbanlaw. And at the same time, pinunasan ko rin ng alcohol tsaka ng tissue para talagang malinis din yung loob nitong ating front box. Ngayon, ito yung mga accessories o yung mga bolts, pati yung ito, gagamitin natin para magdikit itong sa ilalim. So, screw lang siya. Dalawang screw. Ito. Ayan, screw. Ayan, screw. Yan. Typical na screw lang, pero ang kagandahan dito, base sa napanood ko, hindi ganito yung unang product na ginamit, which is ito ay meron tinatawag na ang tawag dito, lock nut. So lock nut, yan. Ano ba yung lock nut? Actually ang lock nut, ito yung merong goma sa dulo. Kita niyo ba yung kulay blue? Yan.
May goma sa dulo, ayan o, yan. Kasi pag once na, kasi yung magsisilbing stopper niya, kaya pag ito, iikot mo, yan, matigas na siya. Ayan. Hindi na siya mag-aabante. Hanggang dito lang siya. So, may purpose yun. Bakit naging lock nut na yung sinama? May purpose yun. Mamaya, papakita natin kung paano yung function ng lock nut. So, 4 to. So, 2 taas, 2 baba. And, yun na. And then, yun lang yung mga meron dito. Pero, may napansin lang ako dito. Para may kulang. At ginawan ko na lang siya ng paraan. So, papakita ko muna. Bago ko ilagay sa ating motor, papakita ko muna kung ano yung function ng lock nut na yan. So, unahin muna natin itong dalawa. Ay! By the way, ang kailangan pala na tools ay wrench. I think it's 8mm. Ito yung gagamitin mo. So, meron akong Y wrench o tinatawag na yun nga, wrench. Tapos, isang screwdriver para sa ilalim. Ito naman para sa ating lock nut. Ngayon ang gagawin natin, ipapasok natin tong nut o yung lock nut dito. So nung kinapit ko to, na ganito lang, ayan. Tapos yung lock nut lang, may uwang pa siya. So, aalog-alog siya. Kaya naisip kong bumili ng mga washer. So, bumili ako sa hardware ng washer. Ayan. Piso isa nito sa amin. Ngayon, tingin ko lagyan natin siya ng dalawang washer. Tapos ito. Pasok na natin. And then, yung lock nut natin. Yung may kulay blue sa dulo, may goma o tinatawag na stopper. Ayan. So ngayon, ang question kasi, paano magiging safety to? Kung may dala kang tools na ganito, mabubuksan natin to. So, ang kaganda naman sa lock nut nito, siya yung magsisilbing stopper para hindi siya mabuksan o maangat. So, tingnan natin. So, yun lang, ano talaga siya, mayroon talaga siyang space. Pero kahit anong gawin mo, yan, hindi siya matatanggal. Kasi merong stopper o lock nut sa baba, sa ilalim nito. So hindi siya umaangat.
Pero kung ikaw, syempre, ikaw yung may-ari, at pag nabuksan mo to, at i-stop mo gamit yung daliri mo, doon lang siya matatanggal. Yan, o, diba? Umangat siya. Kapag pag i-stop mo tong lock nut. So, yun yung function ng lock nut talaga. Na, kaya, ito, yan, ito. So, nandito lang yung lock nut, di na siya gagalaw. Kaya ikaw, kahit anong gawin mong ikot-ikot, ito, yan o, ikot lang siya. Kaya kahit paano ay may assurance ka dito sa box mo na hindi siya mawawala. Kaya, yun, kudos sa panibagong nuts na binigay ng seller natin. So ngayon kakabitan natin sa box, sa motor, at tingnan natin kung ano magiging itsura ng Honda Click 160 natin. Yun, so ngayon kakabit na natin ang ating box. Pero bago yan, linisin muna natin ang ating gulay board o step board. So, nilinis ko na rin yan para pag nilagay na natin tong ating front box, kahit paano, hindi siya mag-accumulate ng dumi. So, inilagay natin ito pansamantagal. Yan na. Isa sa mga caveat pala na nakita ko dito, hindi na makikita yung click na pula. Ayan. Pero okay lang, yun man tayo pang aesthetic, pang ano tayo, sa efficient ang gulay board natin. At the same time, para may ilagay natin yung mga mahalagang gamit na hindi pwedeng iwanan sa bahay. So, gamitin na natin ang screw at yung tornilyo na binigay. Hindi na siya masyadong naalo. Kaya kabit pa natin yung front naman. Yun, nakabit na natin sa wakas. At actually nahihirapan kami lalo na sa pagsuksok kasi maliit din yung spasyo doon, kaya yung asawa ko ang nag-ikot noon. At yung regarding sa washer na 2 or 3 para mag-sakto siya, actually nilagay namin yung isa, umangat naman yung kabila, kaya tinanggal namin at nilagay namin as is na isa. So ngayon maglalagay na tayo ng gamit natin doon. Isa sa mga plano ko na ilagay doon ay ang kapote. So kapote nito, 2-piece siya na isang pangtaas at isang pangbaba. And then ang galing ng asawa ko na nakita niya na may ganitong plastic na kaya niyang magpasingaw, no? Actually meron siyang parang machine na humihigop. Wala tayong saksakan. So may nakita kong paraan para siya. So ito siya. So di ba mataba siya, malaki. So ang gagawin natin ay pipisatin natin siya. So, ito siya, di ba mataba pa? Narinig nyo? Yan. So papalitin natin siya. So ngayon, maliit na siya at wala na siyang hangin. Yan. Tapos takpan na natin. So ngayon, ito na siya. Yan. Kumbaga, ano na siya, maliit.
Maliit na siya. Eh, dalawa. Ito yung isa. So ito medyo wala nang hangin to na contain pa siya ng siguro mga 2 days, 3 days ago to mano pa siya. Pero sige, simutin na natin yung hangin din. Yan. So dalawang jacket and then isa sa mga naisip ko ay mga tools. No, ito. Ito yung mga tools natin. Ayan, ito. Mga iba't ibang mga size. Mga basic tools lang naman. Pag nasiraan kahit sa side mirror, tumabingi, maayos natin. And then last yung first aid kit natin. So, yun natin kung magkakasya siya. Unahin muna natin ay ito. Ipa-front cam ko lang. Ayan, so nilagay na natin yung isa. Lagay pa natin yung tools. So ito naman yung mga madalang gamitin. Or sana wag natin gamitin sa daan. Ayusin natin. Yeah. Ayusin ko na lang yun. Papakita ko sa inyo kung magkakasya ba ang ating mga dalang kapote. Yan. Ito yung bulis ako. Pagka alaman na walang laman. Dati kong kasya to. Yet tools are neutral, neither right nor wrong. Pangalawa. They aid the strong. It's in our hands, our hearts are care. To use them wisely, just and fair. For every act, each code and key reflects His creativity. Let's honor God who made the way to shape tomorrow from today. So when you type or swipe or scroll, remember Him, the maker, whole. For even in technology's art, the hand of God has played its part. So may napansin lang ako dito, pwede siyang pasukan talaga ng tubig lalo kapag direct sa surface na to, itong kung saan yung pinagdugtungan, ito tsaka dito, pero the rest okay naman kasi nga surface naman to. So yun, tingin ko okay naman siya. Naisip ko nga kung lalagyan ko ba bibili ako ng para siyang tela ng, alam mo yung umbrella, mga ganong klaseng tela, tapos lagyan ng velcro dito para pag umuulan gaganunin ko na lang, no? So yun, tingnan natin kung gagana yun, pero for now ito muna tayo at tingin ko okay naman. Ipapakita ko sa inyo. So ito siya, ayan, sa alog. Actually hindi siya maalog, oh. Sa ibang napanood ko, sa Honda Click 125, may angat eh. Ito hindi ko maangat. Tapos sa gilid, hindi rin. Actually fit siya. Sakto siya. Ayun pala, ayan. So, isa lang ginamit ko kasi basta lang umangat siya nung nilagay natin. So ito, nakalock siya. And tingin ko secure siya. Nung tinesting din namin ng asawa ko, nung may tools. Ay actually pala yung tool na ginamit natin, yung wrench na Y, ay hindi siya tumatama siya sa mga flarings. Tumatama siya dito nung iniikot namin. So hindi siya advisable. Ang tingin ko yung isang isang mahaba tapos diikot, gano'n. Yun yung bilhin nyo para magkabit nito. So yan. Overall, okay naman siya at masaya ako. Actually, masaya ako dahil yun, wala lang gulay board, no, or tapakan o yung tinatawag na step board natin, wala na siya. Pero ang kaganda naman yan dahil medyo malaki-laki yung allowance ng Honda Click 160 natin ay
Ayan, pwede mo ilagay dito, tapos andito yung mga pinamili. So meron ka pang space sa paa mo. So kung sasakay ako, ayan, diba? So yan, ito yung itsura niyan kapag nakasakay. So yan, may space pa. Yun, meron pa ako dito sa likod, yan. At meron pa sa harap. So kung may pinamili ka, ito, dito may pinamili ka. So dito siya. So may space pa para hindi tamaan yung binti mo. So may legroom pa sa pinamili. And overall, okay, hoping na magamit ko to at makita ko rin yung experience kung ano merong may ganito, no, para tayong, sabi nga nila parang daw tayo naka NMAX o yung mga NMAX, PCX, no, Airblade, yung mga walang gulay board. So nilagay natin. Pero dito sa akin, for me, mas mahalaga may dalang kapotig dahil sa Pilipinas, di naman natin alam kung kailan uulan. Yung mainit na mainit, tulad ngayon, napakainit. No? Init ng banal. Hindi mo yung ano, yung ulap namin. So, may mga ibon. Pero yun, dahil sa Pilipinas tayo, di natin alam. Yan, di natin alam na kahit gano'ng kaganda yan, pwedeng mamayang hapon ay uulan. So, yeah. So, yun. Dito magtatapos ang ating vlog at tingnan natin kung saan tayo mag-next ride ulit. So, it's January, is the first month. No? It's the first month of the year at tingnan natin kung makagala. Pero feeling ko hindi kasi ano yan, start na tayo ng maraming trabaho. Pero hoping sana magkaroon tayo ng time para maka-relax, no? Gamit ang ating Honda Click 160. Okay, isang round tour ulit. Yan. Nga pala, ito pala yung susi niya. So kung pagbukas naman, yan, ito siya. Medyo maliit lang yung bukasan niya. Yan. Pero overall, kaya naman siyang pagtiyagaan. Okay, so yeah. Thank you.